Magandang araw mga kaibigan. Pasensya na kayo, nasa airport ako ngayon, biyahe. Medyo maingay dito sa aking lugar. Okay, pag-usapan natin, bigyan ng reaction, opinion, itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, akala ko ba magnanakaw si Sarah kaya marami siyang pera? Kabit pala. Siguro mag-meeting kayo kung bakit siya nagpulburon Lord daw o magnanakaw siya ng confidential funds. Ito, isinare ni Kipi Chu ang post ng Balita at Kaalaman. Alleged pulburon Lord kabit ni Akapion. Yan di umano ang dahilan kung bakit siya sinusustentuhan ng milyon-milyon. Magkakaalaman na sa paglabas ng bank accounts ng kanilang pamilya. Ayan o. Katabing lalaki ni BP Sara, yun daw ang di umano kabit. Pulburon Lord na ang pangalan ay si Sami Uy, Sugar Papa daw ni Fiona. Okay, so na ito. We expect more of this to come out leading to the 2028 national election. Lahat na lang ibabato para pabagsakin si BP Sara at hindi siya makatakbo sa 2028. Yung nabasa kong post kahapon, sabi ni ex-Senator Trillanes, meron daw magsasampa ng plunder charges, kasong plunder laban kay BP Sara sa Ombudsman anytime this week. So, all fronts, binabanatan na nila ang ating BP Inday Sara. Ombudsman, sa impeachment court, then sa social media. Talagang sabi nga ni Congressman Pulong Duterte sa kanyang post, merong report na natanggap niya na ito funded lahat ng CIA, Central Intelligence Agency ng US, dahil di umano, according to Congressman Pulong, yung report na isinare niya, ayaw ng US government na mayroon na namang isang Duterte na babalik sa Malacanang, na ang palisiya is papalayo sa US at papadikit sa China, kagaya nung nangyari kay Tatay Digong. Kaya tuwan-tuwa ang US government ngayon sa administrasyong ito kasi lahat na lang na gusto ng US government, bigay na bigay naman itong administrasyon. Tignan mo, EDCA, dati 5 lang, ngayon naging 9. Ano pa? Missile defense system, yung US Typhoon na delikado. Pumayag ang Marcos government na dito i-deploy sa Pilipinas paghahanda kung sakaling magkagera ang China and US over Taiwan. So nandito na yung Typhoon missile defense system ng US. Ano pa? Ammunition and ammunition manufacturing plant. Magtatayo ang US government ng paggawaan nila ng bala, later on siguro mga bomba sa Subic. So lahat yan ina-accommodate ng Philippine government dahil sunod-sunuran sa kanila ang administrasyon ito. Ay kung pag-upo ng isang Duterte ulit sa Malacanang sa 2028, wala
baka mapatalsik sila lahat sa Pilipinas. Yung mga US bases na yan yung EDCA. So, ito na ngayon. Pinagtutulungan nila si BP Sara. Meaning nila, Marcos Camp, Kakamping, Makakaliwa, civil society groups, lahat na lang. Takot na takot kasi sila sa isang Sara Duterte presidency. Kaya ito, kung ano-ano na lang putik na ibinabato dahil alam naman natin, number 1 palagi si BP Sara sa survey. Paano nila tatalunin? Tapos ang lalayo ng mga kalaban niya. Yung latest survey, 33% si BP Sara. Ang sumusunod sa kanya, Rapi Tulfo at BP Leni, 13. Yan layo. So, their only hope na matalo si BP Sara is ito, paninira. May kasabihan po tayo, you can never put a good man or woman down. The more na gagawin nila ito, ang taong bayan kasi hindi naman bobo. Hindi na nila maluloko ang taong bayan ngayon dahil nga sa age of social media, ang daming mga sources ng information. Kaya nga, ito, nag-post sila, nakabit. Ngayon, mga diehard Duterte supporters, kinokontra. Ako, binablog ito para kontrahin. Hindi naman santo o santa ang mga Duterte, si BP Sara. But to me, they're the best among the political dynasty. Kung tawagin sila, yes, it's a dynasty ang Duterte. But to me, talagang matino ang mga Duterte. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Kalanding ng Bukidnon dahil ang income sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Angkol ang natagaan na mo og yero. Salamat kayo. So, muna ni ang panimalay ni Angkol. So, muna ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. So, mga silupin lang o mga trapal in town. So, muna ni ang iyang mga atop nga silupin lang ug muna ni ang ilang pagpuyo. Isaragani ang ilang kaldero ug makita gyud namo nga lisod gyud ang ilang pagpuyo gyud. So karon nga matagaan namo si ang Kulogero, maka-atop na gyud siya. Dito patuloy tayo. Karon human na gyud sa pag-atop, so napulian na gyud tong atop ilang ante og angkol nga mga silupin lang og karon maayo na gyud nga tan-awon. So gawas nga nabalayan sila, naapod mi ihatag sa ilaha. Karon human nabalayan silang angkol, so naapa gyud namo itabang sa ilaha. So muna ni anti nga gasa nga mong ihatag sa inyo anti nga tabang. So abri anti. So muna na ang tabang ilang anti ni angkol. Para nga makita po ninyo ang sulod. Salamat din kayo. Mga plato, sudan, noodles, kape, gata, bugas. Habol.
mga sanina, bag sa eskwela. Mga gamit, mga sanina. Okay, salamat call. Sige. So, muna ni kutsara, plato, baso, ug mga sudan, og sentral, bugas ang nahatag ilang angkol og mga sanina. Unsa inyong ikasulti call nga karon nabalayan mo og natabangan pud mo sa inyong mga pagkaon? Salamat kay naghatag sa mo ang ani. Balay mi. Tabangan mi nila. Okay, may pasalamat nga wa namo damha karong adlaw niabot ra gyud ang panalangin nga tagaan mi og sin nga ayuhan among balay nga gatulo na kung gaulan, tagaulan na. So wa gid namo damha nga karong adlaw niabot sud ako kay may pasalamat sa Ginoo. So, Sige, salamat kayo ante.